At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. Sabi po sa ating unang balita dito ay XRP Army says Elon Musk is making a big statement about XRP and XLM. Yan, gising na ba ang lahat? O baka naman nananaginip pa kayo ng Lamborghini? May usap-usapan po kasi ngayon na nagpapahiwatig daw ang tech noking ng Tesla na si Elon Musk tungkol po sa dalawa sa pinakasikat na crypto assets. At yan po ang XRP at saka XLM. Alam naman nating lahat na kapag humatsing, kapag humatsing lamang itong si Elon sa X, buong crypto market ay parang nakuryente. Pero ano nga ba ang basehan ng XRP Army sa pagkakataong ito? Nagsimula po ang lahat ng mapansin ng community ang tila pattern sa mga post ni Musk. Binigyang diin ng marami na ang paggamit niya ng simbolong X ay hindi lang basta para sa kanyang kumpanya, kundi isang subliminal message para sa XRP at maging sa XLM o Stellar. Para tuloy tayo naghahanap ng nakatagong treasure map sa isang drawing ng bata. Sabi po ng mga fans, ang pag-rebrand ni Elon sa Twitter patungong X ay isang ultimate signal. Ang XRP po kasi ay madalas i-associate sa X at ang Stellar naman ay may logo ring tila rocket o letter X sa ibang iterations. Ayon po sa teorya, ang vision po ni Musk para sa isang everything app na may financial system ay perpektong tutugma sa bilis at low cost ng XRP at saka XLM. Pero bago po tayo mag-party sa buwan, heto ang reality check. Wala pang direktang kumpirmasyon mula kay Musk mismo. Alam nyo naman, si Elon, mahilig mag-post ng memes na minsan ay sadyang nakakalito. Mas malabo pa sa signal ng internet kapag umuulan. Gayunpaman, hindi po natitinag ang XRP Army. Naniniwala po silang ang X ecosystem ay magiging tulay para po sa mass adoption ng mga tokens na ito. Habang ang iba ay naghihintay po ng official announcement, ang community naman ay busy na sa pag-connect ng mga dots na kung minsan sa sobrang dami ng dots nagmumula ng abstract art. Ngayon na masasabi ko po rito ay speculation pa rin po ang lahat. Ang crypto ay parang pag-ibig. Masaya po sa simula pero kailangan mong maging handa sa biglaang ghosting ng market. Kaya mag-ingat po sa hype, mag-research ng mabuti at huwag pong basta-basta maniniwala sa pahiwatig lamang. Yan, sabi po ni Dark Defender dito, XRP is coiling for next leg up after completing this major pattern. Ayan, handa na bang lahat para sa isang ride na mas matindi pa sa roller coaster sa Star City? Dahil itong si XRP, tila nag-iinat na at handa nang humataw. Ayon po sa kakilalang analyst na si Dark Defender, tapos na ang paghihintay sa coiling phase dahil ang chart pattern na matagal nating binabantayan ay luto na. Alam niyo mga ka-crypto, sa XRP ngayon ay parang yung kaibigan mong nagsasabing on the way na pero naliligo pa lang. Medyo matagal pero alam mong darating din. Ang pinagkaiba lang itong si XRP may tinapos na major pattern na tinatawag nating ABC corrective structure. Ibig sabihin yung pagbaba o pag-sideways ng presyo kamakailan, parte lang yan. Parte lang yan pala, parte lang pala yun ng plano para kumuha ng buwelo. Sabi ni Dark Defender dito, ang susunod na target ay hindi lang basta-basta barya. Pinupunteriya natin ang $1.88 level bilang initial stop.
At kung swertehin sa momentum, baka silipin pa ang $5.85 hanggang $18.22 sa hinaharap. O di ba? Parang pangarap lang dati pero ngayon, ang chart na mismo ang nagsasalita. Para itong diet, mahirap sa simula, maraming tukso, pero kapag nakita mo na ang result, mapapawaw ka na lang. Pero teka mga ka-crypto, bago po mag-impake ng gamit para sa buwan, tandaan na sa crypto ang tanging constant ay ang pagbabago. Ang coiling na ito ay sinyalis na ang pressure ay naiipon. Kapag ang spring ay sobrang sigip na, isa lang ang pupuntahan niyan, pataas. Ang mahalaga po ngayon ay mabantayan kung mananatili ba ang support sa critical levels. Ayan, kaya kung feeling po ninyo ay napag-iwanan na kayo ng biyahe, relax lamang po mga crypto. Ang pattern na ito ay hindi po nabuo overnight. It took months of consolidation para makarating dito. Kumbaga sa sinaing, wag muna nating bubuksan ang takip para hindi mahilaw ang gains. Abangan po natin ang susunod na galaw dahil kapag sa XRP ay uminit, siguradong mapapalingon ang buong market. Ayan, sabi sa balitang ito, XRP fan calls out Ripple CEO. You sure it is XRP and not Ripple stock? Ayan, mainit-init pa itong usap-usapan dito sa mundo ng crypto. At hindi ito dahil sa kape, kundi dahil sa isang tweet ni Ripple CEO Brad Garlinghouse na tila nagpataas ng kilay ng mga XRP holders. Nitong nakarang anniversary or anibersaryo ng pagkapanalo po ng Ripple laban sa SEC, nagpost po si Brad para magpasalamat sa community. Pero imbis na thank you ang isagot ng lahat, isang sikat na XRP enthusiast ang nagtanong. Ang kanyang tanong, Brad, sigurado ka bang XRP ang tinutukoy mo at hindi ang Ripple stock? Yan ang hugot po dito ng marami sa community. Bakit parang mas masigla pa ang balita tungkol sa mismong kumpanya kaysa sa presyo ng XRP? Para kasing nag-order ka ng extra rice pero ang dumating, extra platito lang. Masakit, diba? Ang punto ng mga kritiko, kung ang Ripple ay patuloy na lumalago bilang isang kumpanya, dapat ba ay sumasabay ang utility at halaga ng XRP token? Sabi po ng ilang analyst, may malaking pagkakaiba ang pagmamay-ari ng shares sa isang kumpanya kumpara sa pag-hold ng digital asset nito. Ang Ripple stock ay equity. Ang XRP ay currency. Pero sa mata ng isang loyal holder na nag-aabang ng moon, minsan nakakalito na kung alin ba talaga ang priority ng management. Parang sa pag-ibig lang yan, akala mo ikaw ang priority, yun pala part-time job ka lang. Ngayon sa kabila po ng mga batikos, nananatiling matatag ang Ripple sa pagsabing si XRP ay integral sa kanilang on-demand liquidity services. Pero hanggat hindi nakikita ng masa ang price action na kanilang inaasahan, asahan nating mas marami pang matatalas na tanong ang ibabato kay Brad. Hindi po sapat ang good job team kung ang chart ay parang flatline ng natutulog na dragon. Kaya ang tanong po ng bayan, strategize move ba ito ng Ripple para i-separate ang brand nila sa token o nakakalimutan na ba talaga ang mga sundalong nasa frontline ng XRP Ledger? Kaya abangan po natin kung sasagot itong si Brad o baka isin lang tayo nito gaya ng crush mo. At ayan, sabi naman sa balitang ito, yan, meron pong isang pundit na naglabas ng kanyang pahayag para po sa atin bilang mga XRP holders. Sabi niya, I can't believe this. Something massive is coming. Yan mga crypto, kumapit na kayo sa upuan ninyo
dahil ang balita natin na ito ay parang kape, matapang at nakakagising. Alam nyo ba na may isang crypto pundit na halos hindi makapaniwala sa kanyang nakikita? Sinasabi niya, something massive is coming para kay XRP. At hindi lang ito basta hula-hula sa kanto. Base po ito sa galaw mismo ni Ripple CEO Brad Garlinghouse. Sabi po ng analyst dito na si Crypto Sensei, pagkatapos niyang panuorin ang sandamakmak na interviews ni Brad sa loob ng 5 taon, may napansin siyang kakaiba. Alam niyo yung feeling na may surprise party ang trupa mo pero pilit nilang itinatago? Ganyan daw ang aura ni Brad ngayon. Hindi po siya mapakali na parang may nilulutong malaking balita na hindi pa pwedeng sabihin. Ngayon bakit nga ba? Simple lamang po mga ka-crypto. Ang Ripple ay busy ngayon sa pagpapalawak ng kanilang cross-border payments. Isipin mo parang naglalatag sila ng expressway para sa pera sa buong mundo. At heto pa, dahil sa linaw ng regulasyon sa US nitong mga nakaraang taon, si XRP ay hindi na lang basta altcoin. Ito na ang hottest trade ayon sa ilang mga eksperto. Kumbaga sa love life, itong si XRP at Ripple nasa commitment stage na sa mga malalaking bangko at saka financial institutions. May mga hula pa nga na dahil sa mga ETF at saka institutional adoption, baka makakita tayo ng presyong abot hanggang $8 sa pagtatapos po ng taong 2026. O diba mga ka-crypto, mula po sa sintimo baka maging ginto. Pero syempre, hinay-hinay lang dahil ang crypto ay parang roller coaster. Masarap sakyan pero nakakahilo pag mabilis ang ikot. Ngayon ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang body language nitong si Brad Garlinghouse at ang strategic moves ng Ripple ay nagtuturo sa isang malaking pasabog sa second quarter ng taong ito, 2026. Kaya kung holder ka, baka ito na ang sign na hinihintay mo. Pero tandaan sa crypto, ang laging panalo ay ang may alam at may pasensya. Kaya pasabog po tayo dyan. Yan, sabi naman dito, XRP just printed its biggest loss spike since 2022. Last time this happened, price rallied 114%. Yan, minsan kailangan mong masaktan para matuto. Pero sa mundo ni XRP, kailangan mong malos para mag-rally. Usap-usapan po ngayon sa Crypto Town ang pinakamalaking realized loss spike ng XRP simula pa noong 2022. Isipin po ninyo, halos $1.93 billion ang na-realize na lugi sa loob lang ng isang linggo. Marami ang nagpanik, marami ang bumitaw, at marami ang umiyak sa gilid. Pero alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin nito sa kasaysayan? Kapag sinabing realized loss, ibig sabihin hindi lang ito basta bumaba ang presyo sa screen. Talagang ibinenta na ng mga holders ang kanilang tokens ng palugi. Sa madaling salita, sumuko na sila. Ang tawag po dyan ay capitulation. At dito, nagiging exciting po ang usapan. Ang tanong po ay bakit? Kasi noong huling nangyari po ang ganitong kalaking iyakan session, eksaktong 39 months ago noong November 2022, ang sumunod na kaganapan ay isang plot twist na pang-pelikula. Matapos po kasi ang higanting loss spike na yan, ang presyo ni XRP ay humataw ng 114% rally sa loob lang ng 8 buwan. Ang teorya ng mga analyst, kapag ang mga weak hands o yung mga madaling magpanik ay lumabas na sa market, nababawasan ang selling pressure. Ang natitira na lang ay ang mga diamond hands o yung mga matitibay ang loob na hindi po basta-basta nagbibenta.
Kumbaga sa walis, natanggal na ang mga dumi kaya mas malinis na ang pag-angat ng presyo. Ngayon pong February 2026, nakikita po natin ang parehong pattern. Habang ang presyo ay naglalaro po sa paligid ng $1.30 hanggang $1.40, ang on-chain data mula po sa sentiment ay nagpapakita na sagad na ang takot sa market. Hindi po ito guarantee na bukas ay lilipad na tayo sa buwan. Pero base po sa history, ang ganitong level ng sobrang takot ay madalas na hudyat na malapit na ang bottom o ang pinakamababang presyo bago ang muling pagbawi o recovery. Ayan, kaya kung tatanungin po natin ang history, ang sagot niya ay chill ka lang. Ang mga ganitong spike ay bahagi po ng cycle. Ang malaga, alam mo kung nasaan po ang position mo sa gitna ng ganitong volatility. Kaya abangan po natin kung maulit pa talaga ang 114% explosion na ito o may bagong sorpresa ang market para sa atin ngayong taong ito. At ayan mga ka-crypto, panghuling balita na po natin ito. Sabi rito ay veteran investor says this US coming action could drag XRP price to 0.65. Ayan, sobrang baba naman po yan kung talagang babagsak sa presyong yan itong si XRP. Yan, mukhang may ulap po na namumuo sa XRP chart natin. Habang ang iba ay nag-aabang ng moon mission, meron pong isang veteran investor dito ang naglabas ng babala na baka imbis na spaceship, submarino ang masakyan natin papuntang 0.65. Akala nyo ba ay fake news? Hindi ito hula sa kanto. May mabigat na dahilan sa likod nito na dapat po nating pag-usapan. Ayan, ayon po kay Patrick L. Riley, isang respetadong pangalan dito po sa mundo ng investing, ang mitsa ng posibleng pagdaos-dos na ito ay hindi lang basta technical analysis, kundi tensyon sa Middle East. May usap-usapan po kasi tungkol sa posibleng military action ng US laban sa Iran. At kapag nagkagulo doon, lalo na kung masara ang Strait of Hormuz, ang highway ng langis sa mundo, siguradong magkakanerbiyos ang mga investors. Parang pag-ibig lang yan. Pag may gulo sa paligid, ang tendency ng mga tao ay bumitaw muna para makasiguro. Ngayon bakit nga ba ang 0.65 na presyo ang target? Yan, kapag nagkaroon po ng global risk of sentiment, ibig sabihin ang mga risky assets tulad ng crypto ang unang binibitawan ng mga malalaking whales para kumuha ng liquidity. Sa senaryo ni Riley, sa XRP ay pwedeng bumagsak hanggang 0.65 bago ito makahanap ng matibay na support sa paligid ng 0.85. Hindi lang sa XRP ang damay, pati si Bitcoin. Pwedeng bumalik sa $6,500 level kung hindi po kakayanin ang pressure. O di ba pati si King BTC or Bitcoin pwedeng mag-diet ng di oras? Pero teka, bago po kayo mag-panic sell at ibenta pati ang electric fan ninyo, tandaan na prediction pa lang ito base sa geopolitical events. Ang crypto market ay parang weather po dito sa Pilipinas. Ngayon bagyo, mamaya biglang sikat ng araw. Sinasabi rin ni Riley na ang pagbagsak na ito ay pwede pong maging mitsa ng stabilization. Pero ang tanong, handa ka bang sumalo sa 0.65 o manunood ka na lang sa gilid habang lumalangoy ang iba sa pula o red? Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang balitang ito ay paalala na ang presyo ng crypto ay hindi lang nakadepende sa utility o sa dami ng mga holders, kundi sa galaw ng mundo. Kaya manatili po tayong alerto, mag-aral ng sariling charts, at huwag po tayong basta-basta magpapadala sa emosyon. Wala pong forever sa bearish market.
Pero mas masakit ang sana pala kaysa sa buti na lang. Kaya yan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa panonood.